Hi everyone! Nagpabalik ulit tayo sa ngayon sa ating pagbablog at ito magluluto ulit tayo ngayon at eto gulay na naman ang ating lulutuin. Ang ating main ingredients is kalabasa at saka mayroon tayong dahon ng kamote. So hiwa-hiwain lang muna natin at yan, nag-start na ako. Siyempre hinugasan na din natin para to prevent din sa mga bakterya at kailangan malinis ang ating kakainin. So, we prepare that in a simple way, pero dapat malinis. Sinugasan na natin yan. At huhugasan ko pa rin siya, hindi pa rin ako kontento. Pero sabi pa nga, pag hiniwaan mo na is dapat hindi na hinugasan kasi nakakabawas siya ng sustansya. But on my end, pag ganitong panahon, dapat talaga na huhugasan natin. Hindi naman to regular talaga na niluluto natin but then again it's just a simple way at the same time maiba din naman yung luto natin. Kalabasa pa rin siya pero hinaluan natin siya ng dahon ng kamote and then mayroon din tayong gata niyan at may twist yan. So ang una natin gagawin is magsusutay tayo dyan ng bawang sibuyas, luya. At kung mayroon kayong red bell pepper, pwede din yan lagyan. Or green chili. Wala lang kasi kami kaya yun ang ginawa. Yun ang wala sa ingredients ko. But pwede nyo yan lagyan din. To make it, pa yung lasa niya. Yung bagoong alamang or tinatawag na shrimp paste, sinutay ko muna yan bago kumbaga naghuhulog muna ako ng bawang sibuyas, tapos yun, at saka yung bagoong. So, ginisa ko muna siya. Sa unang video na ginigisa muna yung hipon para at least wala siyang lansa. So, same pa rin na process, lalagyan mo pa rin siya ng konting suka lang, konting bagoong lang din naman. Depende sa preference nyo kung gano'ng kadami na bagoong. Baka ma-overpower naman ng bagoong yung gulay nyo. Para na iba lang yung twist, lang yung lasa niya. At masarap naman siya so far. Tas dinamihan ko lang din ng gata at saka may sabaw na rin siya. Kasi at the same time sabaw. That's my partner na tuyo. Ayun lang at panuorin nyo na lang yung step dyan kasi makikita nyo naman sa video ko. Magkaroon lang muna tayo ng isang topic at ingat-ingat pala sa may bandang Taal Lake. Tama pa? O yun, sa may Tagaytay banda. Kasi yung volcano is medyo active siya ngayon. So yung mga malapit dyan sa area na yan, keep safe always. Although may benefits din naman ang pagputok ng bulkan kasi magbibigay yan ng magandang sa lupa. Pero syempre may mga affected areas din ng mga residents dyan. So ingat lang. Yan ang benefits din naman pag pumuputok yung bulkan, yung magma niya. Magkakaroon ng yung soil as sa mga abono sa mga halaman. So yan ang isang advantage naman. Ang disadvantage syempre makakapinsala din yan, kaya ingat-ingat tayo dyan sa area. At saka yung tourism din medyo maapektuhan dyan kasi syempre ililimit yung pagpunta ng mga tourist. May limit na area na pwede ka lang pumunta doon. Syempre affected na din yung ibang barangay kasi mayroon din yan fog na nilalabas yung volcano. So, ingat lang tayo dyan, mga kabayan namin sa Tagaytay. So far, keep safe always. At yun na nga, nandyan pa rin tayo, hihiwa pa rin tayo ng mga ingredients, yung dahon ng kamote. Ginamitan ko siya ng gunting. Ayan, at unti-unti nating tinatanggal yung dahon sa tangkay niya. Hinahabaan ko lang din yan kasi yung, di ba yung tangkay niya, lalo na sa dahon ng kamote, mahaba siya. So, hindi ko lang siya pinuputol banda dun mismo sa may dahon. Mga kalahati ng tangkay niya, kinukuha ko pa din. Kasi fiber din yan makakaano din yan sa ating digestive system, diba? So, may mga benefits pa din yan. May pa rin yan, sustansya pa din yan na makukuha natin. At yun na nga, fiber din siya. Anong benefits ng dahon ng kamote? Pag may oil siya, nilagyan mo siya ng oil, magdadagdag yan ng dugo. Pag walang oil at nilaga lang, nagpapababa naman yan ng dugo. Yan ang pagkakaalam ko ha, correct me if I'm wrong. Pero yan ang pagkakaalam ko, pag nilagyan mo siya ng oil, papadagdag ng dugo. Pero pag wala siyang oil, magpapababa ng dugo. So kung gusto niyo
magpadami ng dugo or magpadagdag ng dugo, kumain kayo ng dahon ng kamote. Ayun na nga, balik ulit tayo dito sa bagoong. Yan na. So, sinutay ko na siya dyan. Ayun, nakasutay na nga siya. Medyo putol-putol lang yung aking pag-voice over kasi makati yung lalamunan ko. Medyo inuubo ako. Siguro sa allergy din to. Bibili din tayo ng gamot para mawala to. Di pa kasi ako nagpapa-check up. Madali lang naman magpa-check up. Meron kaming application na Doctors Anywhere through MaxiCare. So, it's just a virtual consultation. At actually, more on sa pandemic, yan talaga ang accessible na during the pandemic kasi nga, syempre, restricted tayo na kumilos dahil nga sa COVID. So, mas na yung virtual consultation. At yun ang ginagamit na application namin. Libre lang siya kasi kasali din yan sa aming healthcare benefits sa MaxiCare. Pero pag wala kang HMO, ang babayaran mo dyan sa application na yan per consultation is 600 pesos din. O nakakalibre din kahit paano. So, bilang isang call center agent, yan ang benefits namin na nakukuha regarding sa health services na binibigay ng kumpanya. At syempre, sulit din naman yan kasi sa work ethics namin, tawag ito yung environment, tsaka yung oras din, hindi naman normal na pagtrabaho. So, dapat lang talaga na meron tayong protection na health service kasi pag nagkasakit kahit papano, hindi tayo magagastusan ng sobra-sobra. At yun na nga guys, hinulog ko na dyan yung bagoong at saka yung unang gata. Sinama ko na din yung kalabasa. Dinagdagan ko din na siya ng dahon ng kamote at hahalu-haluin lang natin yan na maluto lahat. At lagyan mo na rin ng konting seasoning kung gusto mo asin or mayroon kayong konting magic sarap or ano pa pwede na seasoning. Basta saan kayo masaya, supportahan ta ka. Ayun. Basta ang importante is pasok sa panlasa nyo. Kasi kayo din naman ang magtitimpla dyan. Binibigyan ko lang kayo ng idea na pwede natin gawin ng katulad nito. Kasi ito, hindi naman to natin nakikita na normal na gulay lang na niluluto. So, idea ko lang dito na pwede ko pagsamahin yung dahon ng kamote at saka kalabasa. Pero nung bata pa ako talagang naaano ko to sa magulang ko. Kasi lalo na sa Leyte, mga waray nun, diba? Mahilig tayo mag-invento ng mga gulay-gulay na pinaghalo-halo. Ang tawag dyan is lawot-lawot. At yun na nga, balik tayo sa costing naman ng ating gulay. So, pag-usapan natin kung magkano yung ginastos ko sa gulay na niluluto ko. Sabi ko na nga ba sa una kong vlog, bumibili ako sa manggahan. Ang dahon ng kamote worth 20 pesos. Kalabasa is 20 pesos din. Ang bagoong, yung una ko pa yan na binili 10 piso. Ginamit ko yan nung una kong nilutong napakbet. So, nagtira pa ako dyan. So, yan ang ano niya. Sabihin na natin 5 pesos. Then, yung gata medyo may kamahalan kasi dalawa yung nilagay dyan kasi nagbigay din ako sa anak ko, pinadala ko sa kanya. Yun. So, almost mga din, 150, mga ganon. Pinaka na is 150. Tas may tuyo din tayo dyan. Yung tuyo, nabili ko rin naman yan sa paglabas ng office, sa may sa Techno Hub. May nagtitinda doon ng tuyo, 300. Nabudol tayo. Kaya bumila ako. Sabi niya is hindi daw maalat. Hindi ko pa siya natitikman. Niluto ko lang yan dyan. Prinito ko, sinama ko. Kasi ang kinain ko yung paksiw pa na natira ko nung isang araw. Inubos ko muna. Nagluto lang ako kasi sila tin kakain din. At least meron silang pinaka-side dish siya ng ating yung ating gulay. Ayun. At na-enjoy ko na siya ngayon kainin at may chika-chika pa yan dyan. May magkausap ko din yan dyan sila Alice at saka si Tin. Ako lang nag-video sa sarili ko kasi nakatutok lang yung camera sa akin. Siyempre kumakain ako. Ayun, kwentong-kwento lang. Nagpa-plan na magbakasyon saan kaya? Ayun, magbabakasyon pero hindi ko pa alam kung ang prospect ko is Baguio. Pero syempre kakausapin ko pa yung dalawa kong anak kung okay sa kanila. Pero okay naman sa kanila. Syempre inano ko pa din yung
time ko kasi may work din. Hindi po pwedeng sige-sige lang, tapos pagbalik mo is pagod ka na, hindi ka na makapagtrabaho. Hindi naman po pwedeng ganun. Syempre may commitment tayo sa work, so pag-iisipan pa natin yung oras na pwede tayo. Syempre mayroon din naman tayong time na mag-travel. Paminsan-minsan sa isang taon, isang beses, okay na yan. At least makakapag-unwind kasama yung mga anak natin. At yun, balak din namin kami ni Latina at saka sila Alice, si Jeff at saka si Honey. Pinag-isipan pa naman, plan pa lang yan. Ayun na nga, at malapit na rin ang ating 13-month pay sa mga empleyado dyan. Excited na ba kayo? Sa December, ang iba dyan is ibibigay na ng last month of November, mayroon na yan. Sa amin ganun, last month of November. Ang iba naman is first week of December. Ang iba naman is 15. Ang iba naman sakto-sakto lang talaga. Pero nasa batas yan. Before 25, dapat may bigay na yan sa mga empleyado. Nasa batas natin yan. So, kung sumobra na yan ng 25, pwede na yan ireklamo sila sa labor kasi nasa batas talaga yan. Before Christmas, ang 13-month pay dapat binibigay na sa mga empleyado. So, tandaan nyo yan, guys. Another information para sa mga employees dyan na nanonood sa atin. Just in case i-delay yung Christmas bonus, anong tawag no, 13-month pay nyo, pwede kayong magreklamo sa labor kasi dapat binibigay yan before December 25. At yun, sabi ko kay Tin, magpakita ka sa vlog. Nagpakita naman siya konti, busy-busyhan lang kunyari siya, at hayaan lang natin kasi kagigising lang din yan. Kakatapos lang din niya kumain, na una siya, hinintay ko kasi si Jeb kaya hindi muna ako kumain. Kumain ako after na binigay ko yung food para sa kanila kasi nasa Quezon City ako, sila nasa Caloocan, kasi mas malapit din sa work yung tinitirahan ko para hindi rin mahirap kasi ang sobrang traffic na ngayon. Grabe yung traffic sa bandang Caloocan, lalo na yung papuntang Malaria to Bulacan dahil sa ginagawa na MRT. Ang daming affected na employees, nalilate sila dahil dyan kahit gabi. Samantala noon, sobrang luwag-luwag lang yan dyan. Although, mapapakinabangan natin ng MRT. Pero ang prospect year na pwedeng, na siya, yung magagamit pa, yung aandar na yung tren, yun ng MRT, is 2020, alam ko 3 years or 2 years pa na extension. Although dapat nitong taon na to dapat gumagana na, pero siguro dahil sa pandemic na din, kulang ng manpower, syempre naghigpit din, kaya siguro nagkaroon ng delay yung ating MRT 7 kasi MRT 7 to Bulacan. Magiging convenient din, tsaga-tsaga lang, kaya medyo nakakatamad magbiyahe papuntang Bulacan dahil sa sobrang traffic. Dati, estimated time mo na makapunta ka na sa destination mo, lalo na sa Techno Hub ka mag-work. Ang 1 hour is sobra-sobra na. Pero ngayon, kukulangin pa dahil sa traffic. Kaya, yun, tsaga-tsaga lang din sa mga nasa Bulacan at nagbibiyahe papuntang EDSA, papuntang Techno Hub, ng mga call center agent, at saka yung iba pang mga empleyado. Ayun, at isang beses nga dyan pero hindi naman siguro kasi sa may FCM yung nangyari na banggaan dati, kasama ko sa work. Medyo nagkaroon siya ng trauma nun at nag-worry din kami kasi hindi yun siya basta-basta mag-absent. Pag-absent man yun, talagang magpapaalam, pero during that time na may na-aksidente sila, is hindi siya makausap ng TL ko, yung tinatawagan siya, hindi sinasagot yung phone kasi yung pala na tumalsik din yung phone niya, buti na retrieve pa nila at sila nasa hospital. Kaya guys, ingat-ingat lang tayo sa biyahe din, make sure na maayos din yung sinasakyan natin.